Pag napabili mo sila doon sa offer mo para doon sa solution na kailangan nila, malaki yung magiging impact. So, welcome to my podcast. So, by the way, this is Coach Denise. Nandito ako ngayon sa Canopy. So, ngayon kukunin ko yung oras ng ating isa sa Head of Sales na si Coach Angelo Supremo. Meron lang tayong konting katanungan sa kanya. Coach A, thank you sa time mo pala and effort. No? Thank you din, Coach. Coach, meron akong konting katanungan sa iyo. As a Head of Sales, ano ba yung mga karaniwang ginagamit or dapat gawin para makapag-close talaga sa sales? Ayan, magandang question yan, Coach Janice, no? Number one, kailangan tama yung mindset mo. Tama yung mindset mo pagdating sa sales. Yes. Kasi kapag ang sales para sa iyo is benta-benta lang, ang sales sa iyo is parang pagkakakitaan ko lang tong customer na to, talagang ang mangyayari, mag-fail ka or mabu-burn out ka. Basically, hindi ka magi-enjoy sa sales, no? Pero kung para sa iyo yung sales is malaki yung impact, no? Ibig sabihin, yung bawat sales na ma-generate mo or mga customer na makakausap mo, kapag napabili mo sila doon sa offer mo para doon sa solution na kailangan nila, malaki yung magiging impact. Kumbaga, transformation. Sabihin mo nga, transformation. Transformation. Ayun. So, kapag ganun yung thinking mo pagdating sa sales na hindi siya benta-benta lang, ang alam mo is magta-transform. Pwede magbago yung buhay ng customer or client na kausap mo. Mag-i-enjoy ka dun sa journey mo and also mas marami kang matutulungan. Yes. Ayan. So, thank you, Coach A. Okay lang ba, Coach? Meron pa akong pangalawa na katanungan sa iyo. Oo naman, Coach. Ayan. So, yung pangalawa, ayan. Paano mo ba i-identify ang needs at pain points ng mga potential customers? Ayan, magandang question yan, Coach Janice, no? So, basically, para malaman mo yung pain points o kailangan ng customer mo, kailangan tama yung question mo. Kung gusto mo ng tamang sagot or perfect na sagot, kailangan tama din yung question mo. Tanungin mo, ano ba yung reason or ano ba yung nag-motivate sa kanila? Bakit sila nag-set ng appointment sa'yo? Bakit sila nag-inquire sa'yo? So, doon sa ganung way, nagkakaroon ka ng idea na ito pala yung needs nila, ito pala yung reason bakit sila naging interested, o ito yung naging motivation nila, bakit sila nag-inquire sa'yo, bakit sila nagpa-set ng appointment sa'yo. So sa ganung paraan, makikita mo na, okay, itong customer na to is ito yung needs niya. Kumbaga ito yung perfect para dito sa offer ko, dito sa solution na meron ako. Ayun. Thank you so much, Coach A, no? So, meron pang pangatlo, last na to, Coach A. So, pag sa sales ba, dapat magaling talaga at matalino? Ayan, magandang tanong yan, Coach Janice, no? Sa sales, hindi mo naman kailangan maging magaling agad, no? So, wala namang pinanganak na magaling agad sa lahat ng bagay. And lalo na sa sales. Lahat ng mga top sales people, top entrepreneurs, lahat sila is nagsimula from zero knowledge, no? And naging magaling sila at naging top sila dahil sa unang-unang ginawa nila.